pinupose ng board. Dahil nga sa nangyayari ngayon, no? Makikita nyo, yung mga vloggers, sinasabi mainstream media, ganito. Sabi naman ng mainstream media, ganito naman yung vloggers. So bakit hindi natin pag-isahin? Pero isa lang naman, yung ating objective is to disseminate truthful information to the people. Ngayon, how can we police them if we will not welcome them and if they will not welcome us to police them? Nakuha niyo yung point na yun? So, kaya ngayon sinasabi natin, kung tatanggapin natin, maggagawa tayo ng sarili natin guidelines na kailangan katanggap-tanggap sa kanila para pumasok sila. Ngayon, kung ayaw nyo, hindi kayo kasama rin sa amin. But seems like sinarado na agad ni Ernie tsaka ni yung pinto, eh, wala tayo pag-uusapan na. Di ba? Tama ba ako? Okay? Si Ma'am Rose, sa likod muna. Kasi sa akin, if you will ask me, hindi ko isasara yung pinto. Titingnan ko, bibigyan ko muna ng chance for peace. Di ba? Sige, please. Good morning, guys. Good morning. Good morning. Good morning, Pasaya. Magandang umaga po, Tito Bor from GMA News. Ako po yung nakikita yung naghahabol ng bagyo. Pag meron bagyo. Saan naman sa Pilipinas. Ako po, ang vloggers kasi, yung pinakasimpleng identification niyan, vloggers po, they focus on engagement. Sino yung hindi nag-focus on engagement dito? Sino? Wala. Diba? Gusto natin, I have 105 followers by my name alone. Pangalan ko po. Wala pa akong focus. Kung ano lang, kumakain ako sa karinderya, nagpabalita ko, whatever. I just post. Wala akong focus. But, tutuwa ako na meron akong engagement. So, that's vloggers, videos. Ano? Pero gusto natin may nag-engagement, nag-react, etc. Gusto natin maging sikat. Diba? Yun na po yung panahon ngayon. Vloggers, because, sa vloggers naman po, because meron tayong niche. Sino yung walang niche? As journalists ourselves, ang niche natin, ano? Balita. So, we are also vloggers. Okay ba? Vloggers tayo because we want to engage, we have engagement. Vloggers tayo dahil may niche tayo. At the same time, journalists tayo. Sino po yung nag-graduate dito ng journalism, mass communication, or ano? Sino po? 1, 2, 3, a few. Pero majority po sa atin, sa industriya natin, hindi nag-graduate, di ba? So nagsimula rin tayo training on field. Nag-seminars, etc., etc. Now, sa panahon po ngayon, nandito na tayo sa era kung saan nasa internet na lahat. Diba? So why not open our windows? Kasi meron naman po na mga vloggers lang, walang entity, may page. Pero sumusunod din naman, mapapansin naman natin na nasa journalist, ano ba? Code of ethics. Diba? So why not we open them? Basta naman sabi nila, sabi ng ating mga boss, gagawa naman ng yung kung ano susunod, requirements. Hindi basta-basta. Because we cannot close that window dahil yun na po yung panahon natin ngayon. Bakit tayo na pag-iiwanan? Kasi ayaw natin sumabay. Diba? Why not better ourselves and be the journalists that we call ourselves para maging mas angat tayo doon sa vlogger lang. But every one of us here are vloggers, and we are all journalists. Yun yung ating advantage sa kanila. So yun lang po yung take namin from the Bicol Press Club na i-open natin ang window basta meron tayong requirements. Ano po? And then as we go along, we see them na nag-develop na rin sila to become good, better journalists. Right? Dahil wala na po tayo, matanda na po tayo. Mukha na akong baby pero 46 na po ako. Diba? Thank you, ma'am. Thank you po. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Okay.
Sandali ganito lang. Kasi wala na tayong oras. Sorry. Wala na tayong oras. Ganito lang yan. Nag-usap na kami ng board para matapos lang to. Okay. Malinaw naman yung paliwanag ni ate. Kailangan buksan natin to. We need to the next level. Uulitin ko. Nag-umpisa tayo. Ang inyong likod po ay isang photographer dati ng tabloid na remate. No, naging welcome lang po ang tabloid nung binabasa na nung huli. Naging welcome lang ang radyo nung pinakikinggan na nung huli. Ang pinag-uusapan po natin ngayon is pag-aaralan ba natin tanggapin sila o hindi. Tatanggapin ba natin sila o hindi? Yun ang pinag-uusapan natin. Now, sa huling pagkakataon, uulitin ko, kung ano man ang pwedeng gawin sa vlogger, pwede na rin gawin sa akin. Ang vlogger, nag-iisa. Solo kamay siya. Kaya kung siya'y tatakmain, ukulong, no bail, o ano, walang magtatanggol sa kanya, walang nagsasalita. Sa atin, meron pa kahit paano dahil may press club tayo. Ngayon, kung gusto natin silang matulungan, di ba dapat i-welcome din natin sila? At kung gusto naman nila tulungan ang sarili nila, di ba dapat i-welcome nila tayo? Now, again, itatanong ko, is there any objection na tanggapin natin ang mga vloggers provided that we come up with the guidelines, a strict guideline that will be followed na hindi tayo mapapaliwara naman pag pumasok sila. Okay? Now, may I ask again, is there any objection? If there's an objection, taas lang ang kamay. Is there any objection na tanggapin natin? Taas lang ang kamay na nag-object. So, there's an objection. So, now, the National Press Club defers the proposal of accepting the vloggers for the meantime. So, dadalag po na kami at ayusin po na namin yung mga guidelines. Kung katanggap-tanggap, that's the time we will propose it again to all of you. Maraming salamat po. I move to defer that, Madam Secretary. I move to defer. Is there any second motion? Pinapadali po natin the essence of freedom of speech. Yung presentation ko, hindi naman mamasamay ng ngayon. Tila nagkamali lang ng presentation. No? Bakit hindi natin gawing inverted pyramid? Ang communication po yan. I-present sa general membership ang guidelines. Not the brand to be accepted, but the guidelines. Pag accepted ang guidelines, kasi sinasabi, yung pinopropose ngayon sa General Assembly, then doon natin tingnan yung brand. What is the brand? Yung brand, yung vloggers, yun yung community. It's a reality knocking at our door. To soften the reality impact, i-present mo na sa general membership yung guidelines. Muna natin pag-usap, guidelines muna. Kasi dalawang pinag-uusapan natin. Vital sa atin lahat. Number one, yung no pay. Vital na vital sa atin yun. Pag tayo nagkamali, no bail. Bad yun. Hindi pwede yun. Number two, kailangan hindi tayo prejudice o discrimination sa community ng information. Kailangan natin paninigyan yun. Kailangan pakita muna ang guidelines, tapos saka tayo mag-decide. Hindi mag-judge ha, mag-decide. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. That's a good proposal. But again, sige na. Tara. 1 minute lang, 1 minute. Good morning. Ilan mawisip ko sa reporter ng narinig po yung
nag-uusapan kanina rito. Pero you should bear in mind that this issue of accepting bloggers, we should go to the core of ano ba po bakit na-found yung National Press Club. National Press Club was founded because of the fight on press freedom and the integrity of journalism as a profession. Yun po ang dalawang foundation natin. So, ngayon po, nag-umpisa ako ng letterpress pa, linotype pa, tingga pa ang ginagamit. Wala pa pong computer. So, we go to the core of the evolution of journalism as a profession. So, our freedom was based on Constitution. And therefore, we should also open our mindset to the malleability of the Constitution. Ano po ibig sabihin nun? Yung Constitution po, may mga batas na habang nag-import tayo, nag-a-adjust din po ang batas. Ganon din dapat ang press club. Nag-a-adjust po tayo to become malleable to changes. Yun po ang essence nun. Actually, I share the opinion of the National Press Club to look on the matter, to accept, but we should have a strict vetting, credentials, criteria, and a guideline that will ensure that we will not dilute the essence of being a journalist. Bakit po? Napaka-dangerous po kasi nun eh. Kasi ang trabaho natin, we make news. Ang vlogger po, they influence. Sa ayaw nyo, sa gusto po, yung Facebook, yung mga social media, influencing yan. Hindi naman po sila nagbibigay strictly ng news. Okay? So, ang punto po dapat natin ay open tayo sa changes. Hindi po nyo na itatanong yung gumawa ng unang Constitution and Bylaws ng National Press Club ay kapatid ng tatay ko, Attorney Luis Mauricio, the first General Counsel, Corporate Counsel of the National Press Club. So, nasa batas po natin na even the Constitution should become malleable to changes. Ganun din dapat po ang press club. We should be open to changes. But ang una ko pong ipopropose, magkaroon po tayo ng Council of Elders na magiging screening committee. Ang proposal ko dyan, lahat ng naging president ng National Press Club, automatic Council of Elders. Pangalawa, yung pong mga senior citizen na mga journalist, kasama po dyan as long as they volunteer. Pangatlo po, we should get from the academy, lawyers, reporter, lawyers, marami na po nun eh. During the 50s, ilan-ilan lang po sila nun. Si Atty. Luis Mauricio, si Kamaling Almario, and ito po, recently, buhay po sa atin, kasama natin si Atty. Rick Balmonte. So, ito po, yung proposal ng National Press Club, maganda po yan. So that we can distinguish white from black. Sila po influencer, basically. Hindi po yan fight for press freedom. Wala po sila nun. Pero makakatulong natin sila dahil ini-expose nila yung mga katarantaduhan sa gobyerno. And this is going to the roots of what is the National Press Club is all about. Because we are here as the fourth estate. Hindi po tayo PR ng gobyerno. Hindi po tayo tagapagsalita ng katotohanan ng gobyerno. Tayo po, ang role natin is to serve as a support and adjunct duty as a journalist for check and balance.
Yun po ang role ng media. Kaya nga po tinawag na broadcasting. Yun po. Thank you. Thank you lang. Haba naman minute mo. Kaya pa-implication mo agawin ko yung Ay, kaya ako kasi, ganito yan. Ito, hindi, siyempre, idol natin ito. Ito, agree. Kasi una, we have to realize na yung vloggers, it is also another form of communication yung ginagawa nila. And we have, yung sinasabi natin, stricter than rules. That is discrimination. We must not discriminate. Hindi tayo dapat mag-discriminate sa kanila. Kung anong rule ng pasok ng mga dyaryo, kung anong rule natin sa ating mga sarili, hindi na rin ang gamitin natin rule sa kanila. Kasi, bakit naman mag-discriminate kasi vlogger, isa nga vlogger, di ba? So, isa pa, we should not generalize. Pero vlogger na, sabi natin, walang yan, sorry for the term, meron namang matitino. So, wala tayong ikakatakot na masira yung press club kung may vlogger tayo kasi meron they are governed by rules, by law. Kung gumagawa sila ng mga libelous, eh ididemanda sila. Yun ang pinaka-check and balance ng press club sa. In fact, we are also subject to that. Marami tayong mga libel. But it does not mean masasama tayong journalist. Diba? So yun lang. Ako po ay pumapayag sa sinasabi nila. Una, lasta. Let us not generalize mga vlogger. 5 seconds. Let us not generalize. Let us not be discriminate. Yun lang po. Thank you. At least, alam niyo, in-open namin to, hindi naman para ipilit. No? In-open namin to para marinig nyo lang at mapulsuhan natin ang bawat isa. Isa nag-upos kanina na hindi mapabilang sa National Press Club itong mga vlogger ito. So ano po yung naging reason natin, sir? Kasi ang mga vlogger, mga content creator lang yan. Kami, news gathering. Mga journalist, naghahanap ng facts, nagre-recheck ng facts. At kailangan merong mga rightful na official na mga pagsasalita regarding those facts. Ang vlogger, sarili lang nila yan. Wala silang accountability. Sino ba ang saan sila mananagot? Kanino sila mananagot? Sa sarili lang nila. Mananagot sila. Pagka nagkamali sila, i-delete lang nila yon. Whereas kami mga journalists, mananagot kami hindi lang doon sa editors, hindi lang doon sa newspaper, kundi sa taong bayan. Kasi ang sinusulong natin is public good. Sila, pansarili lang yung kanilang sinusugod. At kailangan lang, sino ba yung boss nila? Algorithm lang yun eh. Kami, ang boss namin yung taong bayan. So, I strongly oppose vlogger maging member ng National Press Club because of lack of accountability at ethical standard. Din doon sa kanila, di ba nagkaroon ng proposal na tungkol sa mga vlogger na maging part ng o member ng National Press Club. So may mga nag-oppose. So anong napagkasunduan ngayon, sir? Hindi, bali i-defer lang muna yan. Gagawin lang muna yung mga guidelines para maging katanggap-tanggap sa dalawang partido na magkaisa. Alam mo kasi, ang main objective naman dito is to strengthen the information dissemination of the people. Paano magiging malakas yan kung yung mismong nagiging mensahero ng mga impormasyon nagbabanggaan. Kailangan magkaisa lahat yan para maging maganda yung pag-deliver natin ng impormasyon sa taong bayan at masiguro nating walang fake news dahil merong isinabit mo yung sarili mo para mapulis ka eh. Pag napulis ka, di wala fake news, di ba? Yan lang.